Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo pong lahat ay tumayo. Samahan niyo po ako sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Hebreo 13, verse 15. Lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus, papuring mula sa ating mga labi na nagpapahayag ng ating pagkilala sa Kanyang pangalan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat dahil sa umagang ito. Alam namin, Panginoon, na Ikaw yung dapat naming unahin, Ikaw ang dapat naming sambahin, Panginoon. Patuloy po naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming pagsamba, ang aming pagpupuri, Panginoon. At bigyan mo po kami ng puso na handa talagang magpuri sa iyo, Panginoon. Buksan mo ang aming pandinig, bigyan mo po kami ng karunungan na patuloy po naming maunawaan ang katotohanan, Panginoon, ng iyong mga salita. Sa umagang ito, ipinagkakatiwala namin sa iyong lahat at salamat po sa panibagong buhay at lakas na iyong pinagkaloob sa bawat isa. Purihin ka, Ama, sa iyo po ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Naging sigaw po ng ating puso at damdamin na ang Diyos ay purihin. Kaya po sa umagang ito, sama-sama po tayong umawit at magpuri sa ating Diyos na buhay. Heto na
presensya mo. Patuloy po tayong umawit. Maging panalangin po ng bawat isa sa atin. Ang awit na ito, ang papuri at pagdulhati ay tanging sa Kanya lang. Habang hindi karapat-dapat pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Hallelujah. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karuhan. Inibig mo
Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ako sa aking karuhan. Ibig mo ako nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan di nabahiran ng kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Sige po, magsambit po tayo ng papuri sa ating Diyos. Yes, Lord, hallelujah. Salamat po sa sukdulang biyaya mo, Panginoon. Yakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Yakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan di nabahiran ng kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Panginoon, salamat po ang lahat ng aming pag-awit, pagpalakpak, pagsayaw, maging ang aming puso, Panginoon, sa iyo namin hinahandog. Salamat po sa dakila mong pag-ibig sa bawat isa. Purihin ka, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Gandang umaga po mga kapatid. Yan, maganda ho ba umaga nyo? Yan, ipahalata nyo naman. Maganda ho umaga nyo. Yan.
Anyway, ayan, katulad po kanina, no, nag-pray po ang LAM, ang mga partakers. Sabi ko nga, ang bilis ng panahon, ano? Pangatlong linggo na ng January 2026. No, so, ilang mga panahon lang, Pasko na uli. Papasalamat po tayo sa pagtataguyod at sa pagsama ng Diyos sa araw na ito. At ngayon po ay magpapatuloy po tayo sa ating pagsamba. Again, nasabi po natin na lahat po ng bahagi ng ating pagsasama-sama ay isang ekspresyon po ng pagsamba. Ang pagsamba po ay hindi lamang naman po sa magitan nga po ng awit. So sa pagkakataong ito, sasamba pa rin po tayo. Pero yun nga po, sa magitan po ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Mga magulang, mga kapatid, sana po maging ugali natin. At ako po personally, that's what I am really praying for, na wherever we go, ibig sabihin, yun nga po, saan man kami makarating, saan man kami bigyan ng pagkakataon ng Diyos na makapagturo, makapangaral, ang lagi ko pong sinasabi, siguraduhin po ninyo na magkaroon tayo ng ugali na tinatawag na mga taga-Berea. Na inuusisa po nila talaga kung yung itinuturo sa kanila ay ayon sa salita ng Diyos. So, bakit? Kasi po ngayong umaga ay nautusan po ako. Alam niyo na po ako, masunurin din ako. So, just kidding lang. Kung po pwede daw po, kasi sa susunod na linggo is our first fruit offering. Baka po nakakalimutan nyo lang. It's just a reminder na meron po tayong ginagawa taon-taon na first fruit. Baka po nakakalimutan na po kasi natin. So magandang bagay po ay paalalahanan tayo. Pero dapat po, yung paggawa po natin ng mga bagay na ginagawa natin, again, dapat po ang anchor nito, dapat po ang foundation nito, dapat po ang katotohanan ay nakapaloob po sa sinasabi ng Bible. Or in short, dapat biblical. Kumisan po, yun nga Actually, babala po yan ng Bible na sa mga huling araw, ang mga tao ang gusto na lang pakinggan kung ano ang mapakinggan nila. Pero sa IRMF 1, nagpapasalamat po tayo, sinisikap po natin sa biyaya ng Diyos na anumang bagay na ginagawa natin at anumang bagay na mga gagawin po natin, hindi man po natin directly mababasa sa Bible, pero titiyakin po natin, hindi po ito kokontra, hindi po ito magbabiolate sa sinasabi ng Bible. Therefore, as we celebrate actually the first fruit next week, it is better for us to discuss this according to the Bible. That's why, ang paksa po natin ngayong umaga ay pinamagatan po natin. Pakibasa nyo nga po, at the count of 3. Wala pa pala. Ayan, ready? 1, 2, 3. Ayan, biblical concept about first fruit. Pwede po bang tumayo tayo bilang pagbibigay galang sa pagbasa po ng salita ng Diyos? Na mababasa po natin sa aklat ng Proverbs. In the book of Proverbs chapter 3 verses 9 to 10. Andiyan naman po, kahit po kayo nakaisa po namin online, kasama po namin online, good morning po sa inyo. And will you please join us as we read the text na magiging basis po ng ating pag-aaral ngayong umaga. Andito po sa screen, at the count of 3, pakibasa nyo po all together. Ready? 1, 2, 3. Ayan, pinagpala po tayo ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Saglit po tayong mag-pray. Ama, ikaw po na pumayag na ngayong umaga ay sama-sama kaming sumamba sa magitan po ng pag-aaral ng iyong mga salita. Kausapin mo po kami in a personal way, and yet, kausapin mo po rin kami corporately. Tulungan mo po na hindi lamang po namin maunawaan ito, kundi masumpungan mo po kami sa isang pagpapasya at pagpili. Maging masunurin po kami sa sinasabi ng iyong mga salita. Luwalhatiin mo po ang iyong pangalan sa aming kalagitnaan sa pagitan po ng pag-aaral po ng iyong mga salita. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Be seated, please.
Mga kapatid, ang aklat po ng Proverbs was written. Isinulat po ito ni Haring Solomon. And we know who Solomon was o who Solomon is. Si Solomon po is anak po ni Haring David. No? At alam po natin na si Solomon ang naging instrumento ng Diyos para po itayo ang templo. At alam po natin na sa kanyang pagtatayo ng templo ay kinatagpo po si Solomon ng Diyos. Kinausap po ng Diyos si Solomon. At ito po ang request, ito po ang offer. Ano ang gusto mo? Grabe, no? Sky is the limit. Tinanong po ng Diyos si Solomon kung anong gusto niya. Come to think of it, kung ikaw po ang tanungin ng Diyos ngayon at sasabihin sa iyo anong gusto mo. Palagay ko ang sasagot po ng marami sa inyo, makita si Atong Ang. Tama po ba? Baka po, Lord, turo mo po sa akin kung nasan si Atong Ang. So siguro yun po yung magiging prayer po ng marami po sa inyo. Di ba? Pero hindi po come to think of it, ang hiningi po ni Solomon sa Diyos ay karunungan. Therefore, sabi po ng Diyos kay Solomon, dahilan sa hindi mo hiningi ang mahabang buhay, hindi mo hiningi ang mamatay ang lahat ng mga kalaban mo sa politika. Di ba? Dahil hindi mo hiningi ang kayamanan. Grabe, ano? At hiningi mo ang karunungan, sabi po ng Diyos sa kanya, ibibigay ko sa iyo. At sabi po ng Diyos, hindi lamang po basta karunungan ng ibibigay ng Diyos kay Solomon, kundi sabi niya, wala nang ibang magiging mas matalino pa sa iyo na nauna sa iyo at papalit sa iyo. Meaning, he was the only person God granted wisdom beyond any. Yung predecessor niya at yung mga next generations. Wala na. Meaning, ganun po katalino, ganun po kahusay, ganun po kaya nga po ang mga hari at iba't ibang mga pinuno nung panahon niya, nagpupunta po, pumupunta po sa kanya to seek audience for Solomon and ask questions, difficult questions. So yun po yung kwan ni Solomon. Pero tingnan po ninyo, hindi lamang po karunungan, kundi kayamanan. Alam po natin na sa panahon ni Solomon, naging pangkaraniwan po yung ginto at pilak. Ibig sabihin, masyado pong naging masagana ang kabuhayan, ang buhay ng mga Israelita nung panahon ni Haring Solomon. Hindi lang po yon, wala pong sino mang nagtangka na kalabanin po o awayin si Solomon dahil nakita po nila kung gaano katalino po talaga si Solomon na yung karunungan niya galing sa Diyos. Pero tingnan niyo po, pagdating po sa chapter 3, ito po ang kamangha-mangha. In spite of his influence, in spite of his power, in spite of his wisdom, in spite of the wealth that he had, pero come to think of it, pagdating po niya sa chapter 3 ng Proverbs, sabi po niya, especially in verse 5, sabi po niya, trust in the Lord. Hello? Ano ang significance nun sa buhay ng bawat isa sa atin? Kung minsan tayo, pagka alam na natin ang mga bagay-bagay, hindi na natin kinokonsulta sa Diyos. Tama ho ba? Correct? Di ba? Kasi alam na natin yan, kaya na natin yan, di na natin kailangan ng Diyos. Pangalawa, tingnan niyo po, si Solomon, after ma-accumulate ang lahat ng yaman na kakailanganin at pinapangarap ng lahat ng tao, ano pa rin ang advice ni Solomon? Trust in the Lord. Tanong mo nga yung katabi mo, nagtitiwala ka ba kay Lord? Di ba? So meaning, in spite of his status, inaakay niya ang mga tao, especially ang mga tao ng Diyos, meaning the people of God was encouraged by Solomon to trust in the Lord. At hindi lamang daw po to trust in the Lord, kundi ang sabi niya, to trust in the Lord with all your heart. Ibig sabihin, Solomon advised the people of God to trust the Lord not 85%,
Not 95%, not 99%, but how much? 100%. There is no room for doubt. And included po sa pagtitiwala sa Panginoon, which bridge our topic for today. Tingnan niyo po, sabi po niya sa verse 7, do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and turn away from evil. Pero pagdating po niya sa verse 9, tingnan niyo po, sabi po ng Lord, at sabi po ni Solomon, honor the Lord. Tingnan niyo po, yung when Solomon speaks about honoring the Lord, how? Hello, paano daw po? With your wealth. Meaning, honoring somebody, honoring someone requires action. That's why, titingnan po natin the biblical concept. Ano po ba ang idea na sinasabi ng Bible kung ang pag-uusapan po ay first fruit? Nais po nating bigyang diin ngayong umaga, mga kapatid, ang katotohanan ito sa ating pagtatalakay. God is not affected even if we do not give our first fruit. It is us that will benefit in giving our first fruit. Ano ibig sabihin? Hindi ho natin kayang apektuhan ang Diyos, ibigay natin o hindi ang ating mga unang ani, unang bunga. Tayo po ang higit na makikinabang, tayo po ang higit na mapagpapala kapag ka po ginawa natin ito. Bakit? Ang Diyos ay Diyos, maglingkod tayo o hindi. Sumunod tayo o hindi, hindi ho apektado ang Diyos. Pero ito po, tingnan niyo po, coming from the wisest man ever lived on earth, aside from Jesus Christ, encouraged, admonished His people to trust in the Lord, and in trusting the Lord, give Him honor. And by giving Him honor, one way of giving honor to the Lord is to give the first fruit. Pero again and again, tayo, ang gusto ni Solomon, tayo ang gusto ng Diyos na mas mapagpala. Sino tayo para magbigay sa Diyos? Ano ang pwede nating i-contribute sa Kanyang pagiging Diyos? Pero ito po ang maganda. Sa halip, ito po ang magbubukas ng pintuan para ma-enjoy po natin kung ano yung inilaan ng Diyos para sa atin. It is like the key that unlock God's storehouse. Sa pag-aralan po natin ang tatlong bagay, what the Bible is telling us as far as first fruit is concerned. So tatlong bagay po yung gusto ko pong i-share sa inyo sa mabilis na kaparaanan. Una po, the Bible is telling us God honors through our first fruit. Mamaya po madidiscuss natin, magkaiba po ang first fruit, magkaiba po ang tithes, magkaiba po ang offering. Mamaya po, along the way, automatic po nating makikita, magkakaiba pa po pala yung mga bagay na yon. So tingnan po natin. Pangalawa po, titingnan po natin, first fruit must be first. Kumisan po kasi, kaya nga sinabing first. Pagka sinabing first, ano ibig sabihin? Sasabihin niyo sa akin, una. O, di ba? Yun yung Tagalog. Pero pagka first, di ba? Mamaya makikita po natin anong kahulugan nito. And then, ito po yung pangatlo na sinasabi ng Bible na gusto ni Solomon at gusto ng Diyos na ma-enjoy po ng bawat isa sa atin if we are obedient in doing so. Pag-aralan po natin yung una. Sabi po, God honors through our first fruit. Tingnan po natin yung verse 9. Sa unang talata po ng verse 9. Sige anak, go. Sabi po sa verse 9, sa unang bahagi,
honor the Lord, how? With your wealth. Pero tingnan nyo po, hindi lamang naman po sa wealth ang sinasabi. Ano pa yung idinagdag niya? Ready, go. And with the first fruits. Napansin nyo po ba yon? And take note with the first fruit of what? Diba? So, tingnan nyo lahat po tayo gusto natin ay kumita. Tama ba? Kaya ka nagtatrabaho. Pero meron ka pa palang sideline. Tapos nag-aaral ka pa pala. So, makikita po na, tapos may mga alaga ka palang hayop. Yun pala yung konsepto na sinasabi po ni Solomon, that in honoring the Lord, we can honor the Lord through our will, pero hindi lamang daw po yung will, kundi with every produce, with all of our produce. So, hindi lamang po sa iisang aspeto. Alam nyo, nakakatuwa po isang beses, napakinggan po namin ang patutuo ni Brother Eddie Boy de Guzman. Hindi ko po alam kung napakinggan nyo po yun isang beses sa Cuneta. Isang anniversary po natin. Isang beses, challenge po niya yung de Guzman Group of Company. Sabi daw po niya, Daddy, kung tayo nagbibigay ng tithes individually, how about our group of company? Grabe po yun. Nakakatuwa po sa Panginoon na in spite of their wealth, pero challenge po ni Brother Eddie Boy. Di po natin alam ang dahilan ba't kinuha na siya ni Lord. Pero ganun po siya, ganun po siya ka-bold para maging tapat sa pagbibigay. Kung ang pag-uusapan ay pagbibigay para sa Panginoon. Sabi po riyan, honor the Lord. Ang tiningnan ko po, what does it mean when we say honor? Dalawang bagay po yung pinagtingnan ko. Yung dictionary, tsaka po yung Bible dictionary. When we say honor, ito daw po pala ibig sabihin. Una po, when we say honor, it speaks about reverence. Tanong, ginagalang po ba natin ang Diyos? Kasi ang honor is give reverence. So meaning pala, pagka nagbibigay tayo ng ating first fruit, it is an expression of reverence. Pangalawa po, yun din naman po ang kaya nga po mga kahulugan lang. Pangalawa po na nakita ko pong kahulugan ng honor is respect. Nire-respeto. Iginagalang po ba natin ang Diyos? Pangatlo, esteem. Pinahahalagahan. Di ba? Yung pagpapahalaga. Homage and glorify. Ayun pala yun. When we honor the Lord, automatically, yun din yun. We glorify the Lord. Therefore, we can glorify the Lord. Sabi po ni Solomon, we can glorify the Lord when we give our first fruit offering. Question, gusto po ba nating mag-glorify ang Diyos sa buhay natin? Parang yung iba ayaw na, Alam na kasi kung anong kasunod nun. Tingnan nyo po, pero sa Bible Dictionary, tinignan ko po, ano yung kahulugan po talaga ng honor. Ito po nakakatuwa. Tingnan nyo po, Kanina po yung definition out mula po sa dictionary. Pero sa biblical definition, yung talagang original translations po niya, ito daw po ang recognition. Recognition. Ano ibig sabihin ng recognition? When we give our first fruit, we recognize. Pagkilala. Kinikilala natin na ang Diyos ang may bigay, ano man ang pwede nating ibigay sa Kanya. Siya rin ang pinanggalingan. Siya rin ang pinagmulan. Siya rin ang dahilan. Pangalawa po na nakita ko po, bukod po sa recognition is properly. Sabi ka, but properly? Ito daw po pala talaga yung nararapat. Kung ang pag-recognize po natin sa Diyos ay buo, ito daw po yung nararapat. Karapat dapat. Yun pala yun, honor. Pangatlo po na nakita ko, sabi, ito yung medyo bagot kakaiba sa akin. When we say honor, binibigyan po natin ng bigat. Kaya po, diba dapat? Tingnan nyo po, sabi, to be heavy, weighty. Ibig sabihin, meron pong bigat.
Kung kumbaga sa timbangan po, wala pong sasapat na timbang kung ang pagkukumparahan po natin ang Diyos. Automatic, siya na po talaga dapat yung may bigat. Sa lahat ng pagpapasya na gagawin natin, kung ang pag-uusapan ay honoring the Lord, wala po tayong ibang bibigyan ng diin o ng bigat sa anumang mga pagpapasya na gagawin natin, kundi ang Diyos. Ang kahulugan po nun, we honor Him. So, kung ang pag-uusapan po ay ang Bible, makikita po natin, hindi po ito pangkaraniwang tao na nagsasalita. Siya po ang pinakamayaman, siya po ang pinakamatalino, siya po ang pinakamakapangyarihan. Sabi nga po, this is the golden age of the Israelites people. And yet, He encouraged the people of God to honor the Lord through their wealth and by giving their first fruit. Tayo po, gusto po ba nating bigyang karangalan ang Diyos? Therefore, on Sunday, mag-una-unahan po tayo sa pagkuha ng sobre. Parang ayaw nyo po, ano? Parang, yun nga pong tithes lang, problema na eh. No? Pero with that concept, ano? So hindi po si pastor, hindi po si chairman, hindi po si finance ang may idea po nito. Bagamat ipinrograma po ng ating iglesia, ipinrograma ng ating simbahan, pero malinaw po. May pundasyon po ito, may katotohanan po ito mula po sa salita ng Diyos. Pangalawa po, na gusto nating tingnan, hindi lamang po God honors in bringing or in giving first fruit, kundi first fruit must be first. Hindi po siya po pwedeng, tingnan niyo po, no? Kung minsan po kasi, may argument pa po yan eh. Pastor, ano po ba, sa gross o sa net? Ayan, di ba? Yung mga common question eh. Ako, ang lagi kong kino-question, ang lagi kong sinasagot, sinabi na po ni Jesus ang sagot. With the measurement you use is the same measurement will be used for you. Kung saan mo to sinukat, yung sukatan na ginamit mo, dun ka rin susukatin. Tingnan po natin ang ilang mga bagay, 3 bagay, kung ang pag-uusapan po ay sinasabi po na first fruit must be first. Tingnan po natin sa verse 9 pa rin po, sa ikalawang bahagi. Tingnan po natin. Sige nga anak, yung verse. Tingnan nyo pa, no? With the first fruit of all your produce. What does it mean when we say first must be first? Una po, mababasa po natin, in the first place, utos po pala talaga ito. Ibig sabihin, sinasabihan po pala talaga ng Diyos, mula pa nang sila ay lumabas sa Ehipto. Di ba? Pinalaya po sila ng Diyos mula sa pagkaalipin for more than 400 years. Lumabas po sila sa pagkaalipin. And ay inutusan po ng Diyos ang mga Israelita, pagpasok nyo sa lupang pangako, ito ang kanyang utos. Basahin po natin. In Exodus chapter 23, verses 9a. Pakibasa nyo nga po. Ready, go. Ayan, yung unang bahagi lang po, no? Kasi po, ang Exodus, as we all know, instructions po yan eh, di ba? So, bahagi po ng instruction po ni Moises, sa unang bahagi, sabi mo, the best. Tingnan nyo po, anong klaseng first fruit daw po? Di ba, the best. Tingnan nyo, first fruit na, pero ano pa ang requirements na hinihingi? The best pa. Hindi ko po kinuan yan, hindi ko po parang inimbento lang yan. Read it yourself, the best of your first fruit. At mamaya, makikita po ninyo, nakaka-amaze po ito. Mamaya, makikita nyo, bakit first fruit na best pa? Nakikita nyo po mamaya.
Pangalawa po, sinabi rin po yan sa Exodus chapter 34 verse 26. Sige anak, ayan. The best of the first fruit of our, what? Ground you shall bring to the house of the Lord your God. Di ba? Ay, yung isa anak, di mo na 34:26. Tsaka 23:19. Pareho lang, nak. Yung sa 19, wala. Exodus. Tingnan lang po natin saglit ha. Yan nyo pa, Exodus 20, the best of the first fruit of the ground. You shall bring it to the house of your God. So yan din ano, pareho rin po. Inulit lang po niya pagdating sa sa chapter 23. Pero meron pa po yan, tingnan nyo po sa Deuteronomy. Deuteronomy, again, inulit po yan, 26 verse 2. Pakibasa nyo nga po, ready, go. Tingnan nyo pa, no? Ang sinasabi po sa atin ngayong umaga, kung ang pag-uusapan po pala ay ang biblical concept of the first fruit, it honors the Lord, yes. Pero hindi lang po yun, inuutos po talaga yun eh. Sinasabihan po talaga ng Diyos ang kanyang bayan na gawin ang bagay na ito. At ito na po ang maganda. In-exemplified din po yan, o ginawa din po yan ng mga tao ng banal na kasulatan. Ang mga gumawa po niyan ay si Cain at si Abel. Katulad po ng alam nating kwento. In Genesis chapter 4 verses 3 to 6. Come to think of it, kaya pala yung word na best na first fruit pa. Why? Pagka po, hindi ko na po papabasa sa inyo, medyo mahaba-haba po. Genesis chapter 4 verses 3 to 6. Tingnan niyo po ang kwento po nito. Ang unang nagpasya na mag-offer sa Panginoon, sino? Si Cain. So, hindi po pala ngunit una, siya na yung pinakamabuti. Pero may advantage na po sana. Kaya lang, hindi po kinapitalize ni Cain yung pagpapasya niya na magbigay sa Diyos. Bakit? Kasi in the end, hindi rin siya kinalugdan ng Diyos eh. Sinong kinalugdan ng Diyos? Hello, sino kinalugdan ng Diyos? Si Abel. Bakit? Pagka po binasa nyo yung talata na yan, masusumpungan nyo si Abel, ang ginawa po niya una, pinili po niya among yung pinakamainam. At dun sa lahat ng pinakamainam, pumili pa siya kung ano pa yung pinakamabuti para doon. Kaya pala maiintindihan mo yung sinasabi ni Moises in Exodus, the best of your first fruit. Bakit? Yun po yung halimbawa na ipinakita ni Abel. Naghandog ho ba si Cain? Hindi. Hello? Naghandog ho ba si Cain? Hindi. Naghandog naman eh. Pero kanino yung mas naging kalugod-lugod sa Diyos? Bakit? Kasi nga, dinaan pa ni Abel sa proseso. Hindi lamang po yun. Una, meron pa siyang selection. He select, meaning, pinili muna niya. At mula doon sa mga napili niya, pumili pa rin siya ng ano? Yung pinakamainam pa rin doon sa mga maiinam na napili niya. Bakit? Kanino po ba niya yun ibibigay? Kanino po ba niya yun ihahandog? Hello, kanino? Sa Diyos naman kasi niya ihahandog eh. Kaya nga po, di ba, yung series natin sa Malakay, masama ang loob ng Diyos sa mga Israelita eh. Bakit? Hindi naman sa hindi naghahandog yung mga Israelita eh. Bakit masama ang loob ng Diyos sa mga Israelita? Eh naghahandog naman pala. Eh kasi nga naghahandog, pero ano ang mga inihahandog? Bulag, di ba? Pilay, payat.
Tingnan mo nga yung katabi mo, mga panghandog ba yan? Oh, hindi yan yung ihahandog. Siya maghahandog. Di ba? Pangatlo po, makikita po natin yan sa buhay ni Nehemiah. Pangalawa pa lang po pala. Tingnan niyo po kay Nehemiah. In Nehemiah chapter 10, verse 35 to 37. Sabi niya, we obligate ourselves to bring what? The first fruit. Tingnan niyo po, si Nehemiah. Pinilit niya ang kanyang sarili. Grabe po, nakakatuwa po yung we obligate ourselves. For what? To bring first fruit. And alam po natin yung kwento ni Nehemiah, building the wall of Jerusalem. Pangatlo po na makikita po natin na gumawa po niyan ay si David. Bagamat makikita natin, pastor, hindi naman po talaga first fruit yung ginawa ni David. Pero mapapansin po natin, ano yung intention po ni David. Gusto ko pong makita po natin yan, in 2 Samuel chapter 24, verse 24. Tingnan niyo po yung idea na kino-convey po ni Samuel when he wrote, offering made by David. Kasi nga po, nagkasala si David, nagyabang si David kasi nagpa-census po siya kung gaano na karami yung kanyang mga tauhan to parang ipakita sa kanyang sarili na ganito na ang aking accomplishment. Sinaway po siya pero hindi ho siya napahinuhod. So nagalit ang Diyos sa kanya. Nagkaroon po ng 3 araw na yung pestilence at namatay po ang maraming tao. So sabi po ng Diyos sa kanya, sige maghandog ka. Tingnan niyo po yung sinabi ng Diyos, sinabi ni Samuel. Kasi po, may biniling lugar si Arauna, may biniling lugar si David kay Arauna. At ang sabi po ni Arauna, hindi gamitin mo na yan. Pati yung baka ako magbibigay sa iyo. Pati yung panggatong ako na magbibigay sa iyo. Tingnan niyo po yung conviction ni David. Sabi po niya, but the king said to Arauna, no, but I will buy it from you for a price. Tingnan niyo po yung conviction. Ito po yung magsasabi that when we give to the Lord, it brings honor to Him. Tingnan niyo po, I will not offer burnt offering to the Lord my God that cost me nothing. Tingnan niyo po yung conviction ni David as far as giving is concerned. Giving to the Lord. In the first place, dapat maintindihan po natin yung konsepto na to ni David. And what I am praying is tayo pong pare-pareho. Every time na magbibigay po tayo sa Panginoon, sana meron tayong ganong conviction. Sa huli, papansinin po natin, yung babaeng balo sa banal na kasulatan. Hindi naman dahilan sa maliit yung ibinigay ng babaeng balo kundi alam ni Jesus na yun na lang yung lahat-lahat sa Kanya. Kaya nga paulit-ulit yung, ano ngayon kung nagbigay ka ng 1,000,000, meron ka pa namang 100,000,000. Pero kung magbigay ka ng 10 piso, pero ang natira na lang sa iyo, 5 piso. Why? Hindi naman natin masusukat ang laki na ibinibigay natin Hindi yun ang sukatan ng Diyos Ang sukatan ng Diyos ay, ibibigay ba natin to kasi nirirespeto natin ang Diyos? Pangatlo, sa ating pag-aaral, sabi nga po, first must be first. What does it mean? Tinignan ko po yung word. Tingnan niyo po, it must be first. So, tingnan po natin, what does it mean when we say first? Ito daw po yung first in place, in rank, and in time. Beginning. Ito po yung mas nag-caught ng attention ko. Tingnan, principal thing. Major, kumbaga major po yan. Sa atin, sa pagbibigay sa Panginoon. Do we consider it principal thing? Irrespectable of the amount.
cheap. Sabi po, ito po, best and choice part. Kayo nga, pagka umorder ng pizza, gusto nyo yung pinakamagandang part ang kukunin nyo. Sa lechon, di ba? Pinag-aagawan natin yung balat kasi yun ang alam natin. Pero pagdating sa Panginoon, as far as giving is concerned. Pangatlo po, makikita po natin, ang Diyos hindi talaga mas interesado na gawin yung bagay na to kasi kailangan niya to. No. Ang maganda po, sana maintindihan natin, God put a principle kasi. And ang gusto ng Diyos, sundin natin yung principle, hindi para pahirapan tayo. Kundi nag-set ang Diyos ng principle, di ba? Kasi gusto niya tayong i-blessed. Kaya po si Abraham mas nakakahanga eh. Ang dami namang kayamanan ni Abraham nung time ni Abraham. Ang daming alaga ni Abraham nung time na yon. Pero ano hiningi ng Diyos kay Abraham? Hello, ano hiningi ng Diyos kay Abraham? Di ba? Malinaw yun eh, stated po yun eh. Ang nag-iisa at, hello, ang nag-iisa at minamahal mong anak. Come to think of it, hinihingi ng Diyos ang mga bagay sa atin hindi para angkinin niya, kundi hinihingi niya para mas lalo niyang paramihin. Alam niyo kung bakit? Ano mang bagay na ibibigay natin sa Diyos, imumultiply niya. Parang di po kayo naniniwala. Ano? Diba? Ano hiningi ng Diyos kay Abraham? Anak. Pero pagkatapos nun, ano ibinigay ng Diyos kay Abraham? Diba? Isang bansa. Therefore, sa tingin nyo, kung ibibigay natin ang ating mga first fruit, sino magkakaroon? Di ba? Bakit in the first place? Kailangan ba ng Diyos yan? Hindi. Pero prinsipyo po yan ng Diyos na isinet po niya. Para maging daan po sa lalo nating ikabubuti. Panghuli po, tingnan niyo po at pangatlo nga po, sabi po niya sa verse 10, to bring plenty. Di ba? Sabi po natin, sige nga anak. So, ang Bible po nagsasabi ng bagay na ito, hindi po para pahirapan tayo, kundi para pasaganain tayo. Pakibasa nyo nga po, at the count of 3. 1, 2, 3. Tingnan nyo po ano? Sabi po rito, kaya pala pwede naman po palang maglasing, tingnan nyo. Hindi po, kasi nung time nila, isa po sa idea, isa sa kino-convey po nito, siyempre yung economic status nung time nila. At ang isa po sa nila po talaga nung time nila, grape, mga vineyard po talaga, di ba? So yun yung, kumbaga, ngayon po talaga, mga negosyo naman na ang kalakaran, di ba? Nung time nila talagang agriculture ang sukatan ng kayamanan. Kaya nga po, yun yung sinasabi rito. Tingnan nyo po, sabi, your barn will be plenty. Tinignan ko po yung word na plenty. Ito po lumabas. Tingnan nyo po, when we say, your barn will be plenty, tingnan nyo po yung lumabas. Ito po yung ibig sabihin niya. Sige na. Wala. Ito daw po yung your barn will be plenty. It will be up to the limit. It reach the maximum capacity. So, giving our first fruit will give the opportunity for us up to the limit and to the maximum capacity. Yung barn po dyan siyempre ay kamalig o yung imbakan. Kasi ganun po yung nung time na yun, di ba? So, may kamalig. Siguro yung mga millennials at saka mga Gen Z. Storehouse. Warehouse. Yan.
Sa mga Gen X po kasi, tsaka sa mga millennials, na medyo yung part ng millennials, naiintindihan pa po yung kamalig. Warehouse po, yan. So at least, para po yung mga Gen Z at saka yung latter part ng millennials, maintindihan nyo po. Sabi nyo, it will be up to the limit, it reach the maximum capacity. Pangalawa po, sabi, ibig sabihin daw po ng to bring plenty, the Lord command His blessings. In Deuteronomy 28 verse 8, tingnan nyo po sabi. Pakibasa nyo po, ready, go. Diba? Tingnan nyo pa, the Lord will command, sino? Tingnan nyo pa, no? Ano ang gagawin ng Diyos? Uutusan niya, sino? Yung mga pagpapala, na ano? Diba, ang galing, ano? So meaning, hindi po pala ito selfishness in the part of God, kundi the Lord wants to bless His people. And key is by giving our first fruit. Pangatlo po, sabi, you will produce new wine. Yun po, ibig sabihin, yung ubasan po nila, aani sila ng sagana. Ganun lang po yun yun lang po ang, kumbaga, concept po nun. Pasasaganain ng Diyos yung kanilang ani. Especially, ang pananim nga po sa kanila noon ay ubas o ubasan. Kaya po nagpo-produce sila ng wine. Diba? Sa huli, tingnan po natin, what are the biblical concept of as far as first fruit is concerned? Una po, sabi po, God honors through our first fruit. Pangalawa po, first fruit must be first. Pangatlo, it will bring plenty. Tingnan po natin, uulitin po natin, God is not affected even if we do not give our first fruit. It is us that will benefit in giving our first fruit. Hindi interesado ang Diyos sa kayamanan natin. Mas interesado ang Diyos na pagpalain po tayo. At mga kapatid, uulit-ulitin ko po ito. Huwag mong sukatin ang pagpapala sa peso o dollar sign lang. Yung hindi ka nagkakasakit. Hindi nyo pa po ba tinitake yun as God's favor and God's blessing? Yung hindi tayo naa-aksidente pag tayo ay lumalabas. Hindi pa po ba natin natitake yun as God's favor? So, marami pong mga bagay na we are taking it for granted na hindi natin napapansin. Favor ng Lord because of our faithfulness. Command ng Lord na i-bless po tayo. Sa huli, tingnan po natin. Dapat makita po natin, God Himself offered the first fruit for each one of us. And that is no other than Christ Himself. Come to think of it, sabi po ng John 3:16, for God so loved the world that He gave, sino daw po? Ito po hindi lang basta best the only one. Meaning, God Himself offered Christ for us. Meaning, God Himself gave His first fruit. Christ served as a first fruit. Christ is the first fruit and the only God the Father gave us. Therefore, IRM Ministries F1, we cannot outgive God.
Kung ang pag-uusapan pagbibigay, kahit kailan, hindi natin kayang higitan. Bakit? Kasi si Kristo mismo ibinigay ng Diyos Ama para sa atin. Ang malungkot lang, ang dami nating katwiran. Pastor, kasi nangungupahan nga lang kami. Pastor, yung bill ng kuryente. Pastor, ang dami. Therefore, gusto ko po kayong i-challenge. Actually, alam niyo po yung kwento na to. In 2 Corinthians chapter 8, verse 1 to 5. Sige ka, anak. Naikuha mo ba? Yan. Tingnan niyo pa, no? We want you to know, brothers, about the grace of God. Tingnan niyo pa, no? That has given among the churches where? Saan daw po? Sa Macedonia. Tingnan niyo po yung experience ng church ng Macedonia. Ha? Tingnan niyo pa. For a severe test of what? Afflictions, their abundance of joy, of their extreme what? Poverty, have overflowed in wealth of generosity on their part. Go ahead, sige. For they gave according to their means, as I can testify, and beyond their means of their own accord. Tingnan nyo pa, begging us earnestly for the favor of taking part in the relief of the saints. Kasi nung time po na to, masyado po ang persecutions, masyado po ang paghihirap ng mga mananampalataya na nasa Jerusalem. Therefore, si Pablo po gumawa ng paraan na tawagan ang mga simbahan. Sabi nga po ni Jack Babes nung isinyer niya yun, nagkaroon po ng fundraising si Paul sa mga churches. And ang mga taga-Macedonia sa kabila ng kanilang matinding pagsubok, matinding kapigatian at paghihirap na nararanasan, na magmamakaawa pa po sila na sila po ay magkaroon ng pagkakataon na makapagbigay. Kaya nga po, biruan po madalas di ba? Kung kailang bakit pag-offering na, tsaka po nasi CR talaga hindi ako joker, Ma'am Maji. Pasensya ka na. Tingnan nyo pa, sabi po sa bandang huli, and this not as we expected, but they gave themselves first, kanino daw po? To the Lord. Mga kapatid, sa maniwala kayo o sa hindi, mahihirapan po talaga tayong magbigay kung ang buhay mo hindi pa po talaga nakasuko kay Kristo. Pero sa maniwala kayo o sa hindi, kung ang buhay mo talaga nakasuko kay Kristo, hindi ho magiging issue sa atin ang pagbibigay. Ako nga po, katulad nung sinasabi ko sa inyo, di ba? Dumating po ako sa punto ng buhay ko na umiyak po ako sa Diyos. Dahil sabi ko, Lord, ba't ganon? Kami na lang ba lagi talaga yung tatanggap? Hindi ba pwede naman kami naman yung magbibigay? And God, in His grace, through His grace, by His grace, binigyan po ng pagkakataon ng Panginoon. Na kami naman po, hindi po natin kailangang maging mayamang-mayaman para makapagbigay. Mag-umpisa po tayo sa maliit, sapagkat mula sa maliit, sabi po ng Bible, yung pinagtiwalaan sa maliit, pagtitiwalaan sa malaki. Kung sa maliit pa lang, hindi na tayo mapagkatiwalaan. Paano pa na tayo pagtitiwalaan sa malaki? Therefore, ang mga taga-Macedonia, ibinigay muna nila ang kanilang buhay sa Panginoong Jesus. Ang tanong, mga kapatid, ang buhay mo ba nakasuko na sa Panginoong Jesus? Therefore, kung ang buhay po natin nakasuko sa Panginoong Jesus, kahit po yung first fruit, hindi po magiging issue. Kahit po yung tithes, hindi po magiging issue. Kahit po yung mga sacrificial giving, hindi po magiging issue sa atin. Bakit? We cannot outgive God. Hindi tayo ina-encourage ng Diyos na magbigay dahil nangangailangan ng Diyos. Hindi po. Ang nangangailangan po ang ating simbahan. Ang nangangailangan po ang mga gawain. Pero ito po lagi kong hamon. Kayang ibigay ng Diyos ang pangangailangan ng lahat ng gawain. Pero, di po ba masarap na tayo ang maging instrumento ng Diyos?
para makabahagi. Tingnan niyo po mga taga Macedonia. Nagmamakaawa sila. Nakikiusap sila. Na sa kahit paanong paraan, makapagbigay po sila. Makatulong po sila. Makabahagi po sila. Bakit? Kasi ibinigay nila ang kanilang buhay sa Panginoong Jesus. Si Jesus na siyang naging pantubos. Si Jesus na siyang namatay para sa ating mga kasalanan. At sa mga kapatid ko o mga kaibigan, kapamilya namin na naririto, na hindi mo pa isinusuko ang buhay mo sa Panginoong Jesus. Ito po yung pagkakataon. Na isuko mo ang buhay mo sa Panginoong Jesus. In the first place, hindi interesado ang Diyos sa ibibigay mong pera. Mas interesado ang Diyos, isuko natin ang buhay natin sa Kanya. Bakit? Siya ang unang nagbigay ng Kanyang buhay para bigyan tayo. Sabi po ni Jesus, I came that you might have life and have it more abundantly. Magandang umaga po at pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Hello po. Sige po. Sige po, yung sa mensahe po ni Pastor, natutulong po natin ang pagbibigay ng the best. At makita din po natin sa 2 Corinto 8, ang taga Macedonia daw ay kahit dumaranas ng matinding kahirapan, at ito yung nasa mahigpit na pagsubok, sa kabila nun, sa kanilang paghihikaos, nandiyan po sa ay masaya pa rin sila pagbibigay at bukas palad sa pagbibigay. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, napakabuti po sa amin. Lord, kami po ay lumalapit sa iyo. Nagpapasalamat, Ama, sa mga pagpapalang binibigay mo sa bawat isa. Lord, wala po kaming ipagmamalaki kung hindi dahil sa mga biyaya mo, Lord. Lord, turo mo po kami na mapagbigay sa iyo ng tapat at the best, para maibalik namin ang siksik, liglig na maapaw na biyaya mo aming Diyos. Lord, pagpalain mo, Lord, ang bawat isa, pagpalain mo, Lord, ang ikinabubuhay ng bawat isa. Kung saan po man nanggagaling, Lord, ang aming pinagkakitaan, Lord. At ganun po, Lord, pagpalain mo, Lord, yung mga hindi pa, walang mga trabaho, yung mga walang pinagkakitaan, Lord, upang sa sunod na gawain, sa sunod na pagkasamba namin, Ama, aming Diyos, ay makapagbigay ang bawat isa ng 10% na ikaw po, Lord. Maraming salamat, Lord, sa iyong kabutihan. Sa iyong po kayo maasat na lampalataya. Sa pangalan ni Jesus na aming pangtapagligtas. Amen. Lord, I will praise.
Sige po, tayo pong lahat tayo tumayo, tayo po'y dumulog sa Panginoon. Kung ano man po yung nais nyong idulog sa Panginoon sa umagang ito, ay sama-sama po natin ipagkatiwala sa Panginoon. Makapangyarihan Diyos sa kalangitan, hayaan mong patuloy ka namin purihin, sambahin, luwalhatiin sa lahat ng bagay na ginagawa mo sa amin. Napakabuti mo, ikaw yung Diyos na walang hanggan. Ikaw yung Diyos na napakabuti sa kabila ng aming mga pagkukulang ay masasabi namin sapat ang biyaya mo sa bawat sa amin. Maraming salamat po. Ikaw yung Diyos na mapapagkatiwalaan. Ikaw yung Diyos na masasandalan sa lahat ng pagkakataon. Ikaw yung Diyos na hindi pa bumubukay aming mga labi. Batid at alam mo na, Panginoon, ang pangangailangan po ng bawat sa amin. Kaya karapat dapat kang sambahin, karapat dapat kang pasalamatan sa lahat ng bagay na nangyayari sa aming buhay, Panginoon. Kaya sa umagang ito, narito po ang bawat isa sa amin. Meron kaming dinudulog, meron kaming karaingan sa iyo. Kung ito ang iyong kalooban pang alam namin sa takdang panahon, ay diringgin mo ang aming mga panalangin. Kaya sa umagang ito, narito po ang bawat sa amin. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng bagay. Sa iyo po namin pagkakatiwala, Panginoon, na alam namin na diringgin mo kung ito ang iyong kalooban sa bawat sa amin. Sa umagang ito, narito po ang bawat sa amin. Kung meron kaming mga problema sa aming kanya-kanyang pamilya, sa aming mga kamag-anak, sa aming mga kapitbahay, Panginoon, nariniwala kami na ikaw yung Diyos ng kaisan. Patuloy na bigyan mo kami ng habang pasensya, pangunawa sa lahat ng bagay na naranasan namin, Panginoon. At isang bagay po na ipagalo mo sa amin, Panginoon, ay yung isang may nahawon, maayos na buhay, Panginoon, upang maging makita sa amin, Panginoon, yung halimbawa na ipinagalo mo sa bawat sa amin, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, kung meron kami mga kapatid na meron mga pinansyal na pangangailangan, pambayad sa tuition fee ng kanilang mga anak, pambayad sa mga bills, electric bills, water bills, Panginoon. Alam namin at naniniwala kami, ikaw yung Diyos na mayaman, na patuloy na nagkakaloob ng pangangailangan ng bawat sa amin. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, sama-sama po namin pinagkakatiwala ang bawat isa. Tugunin mo, Panginoon, ang aming pangangailangan. At alam namin, Panginoon, na at pinangahawakan po namin na kailanman di mo kami pababayad ni iiwan man. At yun po yung naranasan namin. At yun po yung aming laging sinasambit sa bawat isa sa amin na talagang napakabuti mo sa bawat sa amin. Hindi mo tinitignan yung aming mga pagkukulang, kundi bagos kung ano yung napakabuti sa amin, yun po yung ginagawa at pinagkakalo mo sa bawat sa amin, Panginoon. Ganun din po sa bawat sa amin, kung meron kaming naranasan mga karamdaman sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, itinataboy po namin ito. At alam namin, Panginoon, huwag nawang maging hadlang, Panginoon, yung aming naranasan na aming karamdaman upang kami huminto, kundi bagos maging tungtungan po namin ito upang magpatuloy kami sa kabila ng aming naranasan. Naniniwala kami, anuman po yung mga karamdaman namin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Inikilala namin, ikaw yung Diyos na manggagamot at walang imposible sa iyo. At dalangin ko, Panginoon, sa kabila ng aming naranasan, patuloy kami maglilingkod sa iyo, Panginoon, at hindi magiging hadlang anuman po, Panginoon, yung aming naranasan sa ngayon, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, ang pag-iingat mo, patuloy na ilayo kami sa mga estudyante, sa mga masasamang tao, at bigyan mo kami ng karunungan at kalaman upang makita namin, Panginoon, kung ano yung dapat namin gagawin dahil sa panahon po namin napakahirap na po ng sitwasyon. Maraming ginagawa ang kaaway, pero purihin ka namin, sambahin ka namin kailanman. Hindi mo kami pinababayat. Ang dalangin ko po, balutin mo po ng iyong makapangyarihang dugo ang bawat sa amin upang hindi makapanaig ang gawa ng kaaway at hindi maging hadlang, Panginoon, yung mga karanasan namin, kundi bagos, Panginoon, sa kabila noong sa tingin namin pangit, doon pa rin kami magsumigasik dahil sa likod nito may maganda ka pa rin bagay na gagawin sa amin. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat doon sa mga panalangin tinugon mo at tutugunin mo na. Maraming salamat sa panibagong taon na dinagdag mo doon sa mga kapatid namin magdadaos ng kanilang kaarawan. Dalangin ko po, patuloy na ang pagpapala, patuloy na ang pag-iingat, patuloy na ang ipagkalob yung nasa ng kanilang puso, Panginoon. Ganun din po, kung meron kami mga kapatid na nagdadaos ng kanyang anniversary ng kasal,
dalangin ko po. Patuloy kang mamagitan sa kanilang pagsasama at patuloy na anuman po yung mga problema ang masasalubong nila. Ikaw ang mamagitan at patuloy na ikaw ang sa'yo po namin pinagkakatiwala dahil ikaw yung Diyos ng kaisan. Ganun din po, Panginoon. Maraming salamat doon sa mga pagpapala. Maraming salamat doon sa mga negosyo. Maraming salamat doon sa mga trabaho na pinagkaloob mo. Maraming salamat, Panginoon, doon sa katalinuhan na pinagkaloob mo sa aming mga anak, sa mga estudyante. Maraming salamat sa lahat ng bagay na patuloy mong pinagkakaloob mo sa amin at kinikilala namin, Panginoon, na marami kami pagkukulang pero masasabi namin sapat ang biyaya mo sa bawat isa sa amin. Kaya Panginoon, maraming salamat po sa panibagong linggo namin tatahakin, Panginoon. Patuloy na ang pag-iingat mo ang maranasan namin. At sa araw-araw, sa bawat minuto, sa bawat oras, Panginoon, ang pag-iingat mo ang maranasan po ng bawat isa. Ipinagkakatiwala po namin ang aming bansa, ang aming barangay na patuloy kang manguna. Dahil naniniwala kami na kapag lahat ng bagay pinagkatiwala namin sa magkakaroon po ito ng kaisan. Ano man po yung mga salubong namin, alam namin hindi mo kami pababayan. Kaya purihin ka, sambahin ka. Ito po ang samot dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Opo, Ama, tanging sa iyo, para sa iyo, at sa iyo lamang po talaga ang lahat ng kaluwalhatian, karangalan, papuri at pagsamba. At sa amin po pasamantalang pagtatapos ng aming sama-samang pagsamba, nakikiusap po kaming i-dismiss mo kami ng iyong basbas at pagpapala, kami na naririto sa bulwagan, sila nakaisa't kasama po namin online, sa pagtataas po ng kamay ng iyong anak. Mga kapatid, pagpalain pa kayo ng Panginoon at ingatan. Paliwanagin pa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag pa sa inyo. Ilinga pa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan pa kayo ng lalo pang kalakasan, kalusugan, kasaganaan, pagtatagumpay. Ngayon at sa harapin ng inyong buhay kasama ng inyong mga mahal sa buhay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, tayo pong lahat ay sama-samang magsabi ng Amen at Amen. Kulang po kayo saglit at absent po kasi ito nung linggo kaya po hindi po natin nagawa. Pero ngayon po ay atin pong kikilalanin pagkatapos po ng dalawang termino ng pagiging chairperson ng ating LCC. Atin pong gustong kilalanin ang ministeryo. Bagamat part pa rin naman po siya ng LCC bilang predikador, pero in recognition po sa kanyang pagiging LCC chairman for 2 terms. Actually, sa time po niya nagkaroon ng pandemic. Ano? So, tapos isang term pa po at itinurn over na po ngayon. In recognition, tawagin po natin ang Nanay Eda dito sa unahan. Hindi ko na po sasabihin kung bakit po siya absent nung Sunday. Sige. Tawagin po natin ang ating chairman. Para po basahin yung certificate na ibibigay po natin kay Nanay Eda. IRM Area F1 Certificate of Recognition. This certificate of recognition is proudly presented to Eduarda Condeno.
for her faithful, dedicated, and exemplary service as local church council chairman from 2019 to 2025. Through steadfast leadership, wisdom, and unwavering commitment, she has significantly contributed to the growth, unity, and effective governance of the church. Her selfless service and passion for ministry have been a source of inspiration to the council and the entire congregation. This recognition is given as an expression of sincere gratitude and appreciation for her invaluable service and enduring legacy of leadership. Given this 11th day of January, in the year of the Lord, 2026, at IRM F1, Porok 8, Barangay San Pedro, City of San Jose del Monte, Bulacan. Signed by LCC Chairman Vincent Lawrence Balbastro and Resident Pastor Reverend Roderick De Leon. So, Ayan, magandang umaga po sa inyo pong lahat. Nice to be back. Salamat po sa Panginoon. Meron lang po akong announcement regarding po sa atin pong magiging Bible Month celebration po natin sa darating po na Sunday. So, unang-una po, magkakaroon po tayo ng distribution na tinatawag po nating Sunday School Bag para po sa atin po mga bata na ages 4 to 12 years old. At ang nilalaman po ng kanilang Sunday School Bag ay ang Bible at saka ang Daily Bible Reading Guide. Ngayon po makikiusap po ako sa mga nanay po na narito, sa mga parents po ng mga bata na meron naman pong kakayahan na sila po yung mismong mag-sponsor ng Sunday School Bag po nila. Actually po umaabot po yung item po na yan, kasama po lahat ng inclusive po yung Bible at saka Daily Bible Reading Guide. May printed po kasi yan doon sa harapan ng Kids Life. So it costs almost 350 pesos lahat po yon. So sa lahat po ng mga nanay, parents na narito that can afford naman to buy and sponsor para po sa kanilang mga anak, lumapit lang po kayo sa akin. Ngayon, sa mga wala naman po mga anak at gusto pang makatulong po no, na mga para po sa atin pong proyektong ito ay magsabi lang po kayo sa akin. Purihin po ang Panginoon kasi last Sunday po meron na pong nag-abot po sa akin at ipinagpapasalamat po namin ng lubusan po yun sa Panginoon. At meron na rin pong nag-commit na magbibigay din po at mag-i-sponsor. So muli po sa mga kapatid ko po na naririto po ngayon, unang-una na po sa mga parents na meron naman pong kakayahan na i-sponsor ang kanila pong mga anak, kayo na po ang bumili. Ayan. Kayo na po ang mag-sponsor. At sa lahat po ng meron pong kakayanan at nais pong maging sponsor po ng ating pong mga bata, tinatarget po natin ng 100 bata na magbibigyan po natin sa susunod po na linggo ng Sunday School Bag. Palakpakan nga po natin ng Panginoon. Pangalawa po, para sa ating pong Bible celebration, so magkakaroon po tayo ng Bible quiz. Kaya basa-basa na rin po. May prize po ito. Bible trivia, at meron din po tayong memory verses. So lahat po ng ito ay meron po mga kaakibat po na premyo. Kaya po mula po ngayon, mamaya pag-uwi po ninyo, ay mag-umpisa na po kayong magsaulo ng mga talata ng banal na kasulatan at magsimula na po kayong magbasa-basa. Marami pong salamat at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Good morning po, karagdagang announcement po para po sa darating na Sunday. Ito na po ang ating first fruit offering at ang ating Bible Month celebration. Gaya nga po ng sinabi ni Jack, mag-review na daw po para sa ating quiz next Sunday. Ayan. And ngayon naman po, i-welcome muna po natin ang ating mga bisita ngayong Sunday na ito. Pero bago po yon, andyan po ba yung mga winelcome natin nung nakaraang Sunday? Andyan po ba? Pwede mo ba magtaas ang kamay kung nandyan po? Kung wala ay siguro po puntahan nyo na po para next Sunday ay kasama na po natin sila muli. Ayan, sige po. Akin po wini-welcome. Ayan, from Area D. Ayan, ito po ay isa sa mga mini-mission po yata ng ating mission team. Akin po wini-welcome si Sister
Lukwing Amante. Lukwing ba? Lukwing Amante and si Sister Elsie Bordado. Ayan, kaway-kaway po. Ayan, nakikita nyo po. Ayan, bago po sila umuwi, ganun pa rin po ulit, kamustahin po muna natin, kamayan muna po natin. And then nandyan din po si Brother Lester Sigwa. Ayun, andun sa bandang likod. Ayan, kalong-kalong ang kanyang anak. Ayan, YMO, may bisita po tayo. Ayan, sige po. At nandyan din po sila Brother Cian Kevin Cabrera and si Brother Jaden Sausa. Kaway-kaway po. Ayan, bandang likod, mga kabataan po. Again, sa mga bisita po natin, welcome po sa IRM F1. Magkita po ulit tayo next Sunday. At hayaan nyo po na i-welcome muna po kayo ng ating mga kapatid bago po kayo umuwi. Ayan, and paalala lang po sa lahat po ng kapisanan heads, ayan, Kalkab, YMO, and Kabataan, President, wala po na pong uuwi dahil may meeting po kayo with Sister Evol, yung mission team po. And lahat din po ng LCC, wala mo na pong uuwi dahil may meeting po tayo with DS Lino. Ayun lang po, may iba pa po bang pahabol na announcement? Baka meron pa po, YMO, wala na po. Ayan, sige po. Council po. Tawagin ko po. Ayan. Ang kabataan po pala, may announcement po. Hello, mabilisan lang po, good morning ako po ulit. So sa lahat po ng kabataang hindi po nakakasagot ng census natin last week, pwede pa po kayong magsagot. So lapit lang po kayo kay Ate Jen. Andun po siya sa likod, ang ating secretary. And pangalawa po ay Project OOTD. So sa lahat po ng kabataang gustong magbigay ng mag-share para po sa ating mga minamahal na manggagawa sa buong IRM po, ay din po mapupunta ang ating bibigay na financial na regalo. At ito po ay gagamitin nila sa ating national anniversary po sa March. And lastly po, sa January 30 po magkakaroon po tayo ng gawaing mga kabataan sa hapon. So yung ibang detalye po ay pakiantay na lang po sa ating GC at sa ating page. So yun lang po. Meron pa po ba? Ate Eri, asa ka na po? Meron ka na po ba? So kung wala na po, sige, salamat po at magkita-kita po ulit tayo next week sa ating pananambahan. So God bless po everyone.